Merong mga tao kasi po, tumataba sila, pero hindi naman sila malakas kumain. Konti lang sila kumain ng rice, hindi mga mahilig sa matatamis. Pero nakakataka, bakit pataba sila ng pataba? Isang posibleng dahilan itong mga hormones. Ano itong mga hormones? Meron tayong maraming hormones sa katawan. Papakita natin, Doc Lisa. Ito yung na-prepare ko mga pictures para sa kanila. Minsan mataas yung cortisol level. Ito, tingnan nyo. Meron tayong cortisol or stress level. Pag mataas yan, tataba tayo. Meron tinatawag na leptin. Ang leptin, ito yung nagsisignal sa utak natin na busog ka na, busog ka na. Kaya lang minsan yung leptin nagkakaroon ng resistance. Kaya hindi pumapasok sa utak natin na busog ka na, kaya kain pa rin tayo ng kain. Yung mataas ang estrogen, yan, no? Yung mga nagpipills, minsan nakakataba din. High estrogen level, may problema sa breast, may problema sa ovary. Ang low thyroid, pag ang thyroid mo may diferensya, hormonal problem din yan, tumataba din yung hypothyroid. Yung mga binabanggit ko, diabetes. Bago magka-diabetes, nagiging resistant sa insulin, yung katawan natin, at dahil dito, nagkakaroon din ng hormonal problem, kaya tumataba. Tuturo ko sa inyo paano magpapayat dahil sa hormonal problem. Okay? Ito po ang tinuturo ko sa inyong endocrine system. Ang katawan natin, napakahalaga ng hormones. Ito yung nagko-control ng hormones natin. Sa utak ang nagko-control to, sa gitna. Ito pinaka-general the hypothalamus. Siya nag-govern sa buong endocrine system. Kasama ang thyroid, kasama ito sa matres, ovary, kidney, adrenal gland, pancreas, kasama yan. So, ang hypothalamus, napakahalaga, pati ang pituitary gland. Sila nag-uutos Kaya yung mga taong may tumor dito sa hypothalamus, pituitary, magluloko lahat. Kaya binabantayan niya kung may tumor dito. Ito naman isang hormonal problem. Tinuro ko sa inyo, di ba? May thyroid problem. Yan. Ang adrenal gland. Yan, pag nai-stress. At yung ovaries. So, aalamin natin, magpapacheck tayo sa isang endocrinologist. Ang endocrinologist, sila ang nagche-check kung may hormonal problem. Pero tinuturo ko na sa inyo para may ideya na kayo. Isa ding cause ng tumataba ay yung nagkakaedad. Okay? Pag nagkakaedad, bumabagal ang metabolism natin Kaya dahil doon, tumataba din. So that's one. Pregnancy, pwede rin tumaba. May endocrine problems. Ito po, mga Cushing syndrome sa adrenal gland yan, hypothyroidism sa thyroid, mahina. Polycystic ovary syndrome, PCOS. Maraming babae may maraming cyst sa ovary, polycystic ovary syndrome, nakakataba din. May problema sa gonads, sa ari, nagkaka-problem din. Yan. So, ito yung magandang picture ng endocrine system ng buong katawan. Yan. May thyroid, merong pancreas, tapos may kidneys. So, explain ko sa inyo kung anong gagawin natin. Yes, Doc Lisa. So, anong mga causes, katulad na sinabi ko, ang isang dahilan nakikita nila, possible na meron tayong 10 tips para mabalanse natin yung hormones natin. Number 1, yung mga tinuro ni Doc Lisa, kakain tayo ng mga healthy fats. Ano yung fats na healthy? Katulad na sinabi ko, mga avocado, mga nuts, may tulong siya, yung mga olive oil, mas nakaka-balance daw yun ng hormone natin. Kasi itong mga healthy fats, yung mga taba ng isda, taba ng bangus, mas healthy. Ang bawal, yung sinigang na baboy na taba. Yung mga healthy fats kasi, nababawasan yung pamamaga sa ugat natin. It keeps inflammation levels low, less heart attack, less stroke, mahaba ang buhay sa mga healthy fats. Kaya yung mga avocados, okay yung mga oil na yan. Tsaka yung mga omega-3 sa isda. Tapos, pwede rin yung iinom tayo ng yung may lactobacilli, parang mga Yakult, mga yogurt, may tulong siya. Kasi nakita nila, yung mga taong walang good bacteria sa tiyan natin, walang good bacteria,
mas nagkakaroon ng inflammation at pamamaga. Ang tawag nila dito, leaky gut syndrome. Si Doc Lisa nga, meron nga mga tableta ng mga probiotics, di ba? Doc Lisa, maganda yun So, may tulong din daw itong mga good bacteria. Minsan kasi, hindi maganda yung kinakain natin, madalas uminom ng antibiotics, namamatay yung good bacteria sa katawan. So, yogurt, probiotics may tulong din para sa hormonal problem. Isa pang magandang tulong sa hormonal problem, yung mga toxins sa paligid natin. Marami na yung pag-aaral merong mga makeup na may toxins sa mga pinag-iingatan nating mga produkto babanggitin ko lang, pero matagalang usapan to, yung mga DEA, mga parabens, yan mga ingredients sa ibang makeup, propylene glycol, binabantayan to na mas maganda wag na lang gamitin. Pagdating naman sa mga bottled water, diba sinabi ko sa inyo, ang bottled water, isang gamitan lang. Hindi pwede init-initin, hindi pwede mainitan ng bottled water. Kasi, yung mga plastic na bottled water, meron siyang BPA, bisphenol A. Yung bisphenol A, yung plastic yon, natutunaw yung plastic, napupunta sa tubig, naiinom mo, hindi maganda. Yan na nagkakaroon ka ng endocrine problem. Kaya nagloloko yung mga hormones natin dahil sa mga nakakain nating madudumi, minsan sa tubig, sa pagkain. Kaya dapat dun tayo sa mas healthy, sa mas natural. Okay? Yung iba sasabihin, ba't hindi nila ipagbawal? Hindi natin pwede pagbawal, pagbabawal mo lahat na ng pagkain Diba? So, pipiliin mo na lang, dapat marunong ka kumain. Gulay, prutas, maganda, huhugasan mo maigi. Diba? Huhugasan mo siya para at least wash na wash, para walang mga bacteria, tsaka walang mga fertilizer. Ganun naman Sa tubig, dapat yung healthy water, ingat lang tayo. Dapat yung malinis yung tubig. Okay, so everything in moderation. Isang tip pa sa mga may hormonal problem, kailangan mag-exercise. Pag nag-exercise ka, tumakbo, mga 30 minutes, takbo, biglang gagana yung katawan mo Gagana yung mabagal na metabolism mo, mapapabilis. Kung mapapabilis natin metabolism mo, mas papayat ka. At ito yung problema, bakit nagkaka-hormonal problems karamihan, Doc Lisa? Pakita natin ang kulang sa tulog. Yan, kulang sa tulog. Yan talaga isang malaking problema natin. Pag kulang kasi sa tulog ang isang tao, tataas yung cortisol niya. Kulang siya sa tulog Gagawin ng katawan niya, tataas yung cortisol. Yan ang stress hormone. Pag tumaas ang cortisol, gugutumin ka. Kaya kain ng kain yung mga puyat. Tingnan nyo, pag napuyat kayo, gutom na gutom kayo, di ba? Ibabawi mo sa kain yung pinuyat mo. Kaya nakakataba ang pagpupuyat. Kaya get more sleep, kulang sa tulog, masisira hormones mo, tataba. Stress. Pag more stress ka, di ba? Ang dami iniisip, daming problema. Kain ng kain lalo. Di ba? Nai-stress tumataas yung cortisol level Kaya magbawas ng stress, mag-relax, mag-exercise, mas mababawasan ang iyong kinakain. Isa pa, yung alak, hindi maganda talaga Kahit konting alak sa akin, wag na lang. Kasi yung sobrang alak, nakakataas ng estrogen levels sa katawan. At yung kape, pwede siguro 1 tasang kape, 2 tasang kape. Pero pinakamaganda siguro, iwas na lang or 1 tasa na lang. Kasi pag sobrang kape, nakita nila ang kape, nagpapataas din ng cortisol levels. Bukod sa nagpapataas siya ng cortisol levels ang kape, hindi ka pa inaantok, mapupuyat ka pa. Diba? Kaya mag-iingat sa caffeine at sa alcohol. At isa pa na binabantayan natin, yung mga umiinom ng birth control pills. Diba? Alam ko, okay naman yung pills kung gusto niyo mag-spacing, diba? Ayaw niyo muna magbuntis. Pero kung meron kayo ibang paraan ng birth control, pwede gumamit ng ibang birth control na paraan. Kasi yung pills, minsan, may mga side effect din May side effect din yung ibang pills. Katulad ng pwede kang tumaba. Tapos may ibang pills, konti-konti lang, tumataas lang konti ang risk ng breast cancer. Tsaka yung dugo, mas lumalapot konti. Kaya yung mga pasyenteng may stroke, malapot ang dugo, o may high blood, usually hindi binibigyan ng pills Diba? Pero syempre, tinitimbang natin
Kung hindi ka naman magpipills, magkakaanak naman ng taon-taon, hindi rin maganda. Kasi kung taon-taon magkakaanak, mahihirapan din yung katawan mo sa panganganak. Siyempre, bawat panganak, lumalambot ang buto, tumatabingi yung likod, daming komplikasyon. Yun din naman tinitimbang natin yung pros and cons. Okay? So, yan ang mga binabantayan natin sa hormonal imbalance. Kung may duda kayo na ito ang sakit ninyo, papacheck tayo sa isang endocrinologist. So, in summary, mga probiotics, inflammation sa dugo, yan ang binabantayan natin. At para maiwasan natin to, kakain tayo ng mga tinuro ni Doc Lisang pagkain. Gulay, yan, napakaganda. Ito lang kakainin nyo para maging mas balance ang ating hormones. Mga vegetables at iba pa. Yan ang pinaka-healthy sa lahat.